buhay, iba't ibang kulay, iba't ibang husay, pero lahat tunay. Pag-usapan natin to ngayong gabi. Alam kong hindi ka na mapakali. Mga repa, peeps, tropa, lahat ng nakosa. Pati si Marites may bagong istorya. So let's wake up the entire nation. Start with one is conversation. Bagong liwanag pagdating ng gabi. Lahat na sulok pati dyan sa tabi. This is gonna be a different night. Welcome to Discovery Night. Discovery Night. Ibahin ang usapan, lagyan mo ng ngiti. Sumama ka at buhayin ang gabi. Yes, it's gonna be a different night. Welcome to Discovery Night. Discovery 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 Night. Welcome to Discovery Night. Magandang gabi mga Discovery Nighties. Sabi nga, TGIF. Thank God it's Friday. Maraming salamat sa lahat ng suporta ninyo at makakaasa po kayo na in our own little way, mag-iisip kami ng mga masayang episode na pwede nyong makapulutan ng aral or mapagmaritisan, puntahan, kwentuhan, o what you call is conversation. Diba ngayon, dahil sa social media, kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang comment. Kaya tayo, meron din tayong, kung meron tayong is conversation, meron din tayong is commentary. Dahil nasa selfie generation na tayo ngayon, ng mga kabataan at mga tao, actually pati matatanda, no? Na mahilig mag-post ng pictures ng kanilang sarili sa social media, isa na po ako doon, ay mainit na topic ang body positivity. Ano po ba itong body positivity? Ito yung concept ng isang positibong pagtanggap ng tao sa kanyang pisikal na kaanyuhan, kahit ano pa ang itsura niya. Kumbaga, embracing oneself. Ngayon mga kababayan, kayo, please comment below, ano ba ang thoughts ninyo sa body positivity? Bakit mahalaga i-embrace ang sarili regardless of your imperfection? So sa akin naman, no? Una, mainam na tanggapin natin ang ibinigay sa atin ng Diyos. Ayan, mahalaga po yan na tayo ay masaya kung ano man ang meron tayo. Pero wala ring masama na maghangad ng kaligayahan base sa iyong pananaw. If you feel na yung natural mong ganda ay kulang pa, ay karapatan po ng tao yan. Kung ikaw ay masaya kung paano ka pinanganak at ano ang itsura mo, that's you. Kung ikaw naman masaya na enhance mo ang sarili mo because you will feel good about yourself, karapatan din po nila yan. Sabi nga sa English, na you do you. Yan. Kaya mga kababayan, ngayong gabi, nako, dahil yung pinag-uusapan natin yung unbothered na yan. At dahil dyan, espesyal ang bisita natin at certified #unbothered queen. Isang social media star with more than 1 million followers on Instagram at more than 7 million YouTube subscribers. MPL daw siya, meaning mapagmahal palagi. Kilala bilang Mami Oni ng Toro family. Please welcome Miss Tony Fowler. Hi, Tony. Hi, hello po. Hello po sa inyo lahat. Oh, yan. Uy, welcome to Discovery Night. Thank you po. Thank you. Thank you for your time. We're honored. How are you? Okay naman po. Sa ngayon, medyo busy po. Pero mas okay po yung ganon. Kaysa wala pong ginagawa. Kaysa tambay. Oo. Apo. Nakakaburaot yung ganon. Totoo. Kanyang ka lang sa bahay, di ba? Kung wala kang ginagawa. Totoo yun, no? Yung boring pag wala kang gagawa. Sabi ng tatay ko, pag gumilata ka dyan sa bahay, pag gising mo, 4 na sulok pa rin yung kwarto ng bahay natin. Kasi walang magbabago. Because there's always opportunity sa labas ng bahay. Kaya mas maganda maraming ginagawa, di ba? Okay. Toro family, gaano kahalaga ang
pamilya sa'yo? Sobra po talaga. Sobra. Ang Toro family po, pinagsama po yung pangalan ko at saka ng baby ko. Kasi Tony tsaka Tyronia. Kaya Toro. Ganun po siya. Kasi iba nasa isip ko Aba. nito. At saka collection po, 2 million sa 2 million followers sa Instagram. At 2 million. Nag-update na kasi. Update. Yun. Hindi, okay lang. Sorry. 2 million, no? Hi. Hello po, hello. Mahalaga sa akin ang family kasi lumaki ako na wala akong parents na kasama sa bahay namin. At nasaan sila? Iwalay sila eh. So, Okay. lumaki ako na yung daddy ko, alam ko, wala na. Yung pala, hiwalay lang sila ng mami ko. Ang mami ko naman OFW. So, ang hirap ng buhay sa Pilipinas, tinatry kaming buhay ng mami ko hanggang at least high school. So, lumaki ako na minsan tita, minsan lola, minsan barkada. Kaya yung Toro family, mahalaga sa akin kasi more on, para kaming pinagtagpi-tagpi. Lahat kami halos more on, galing sa broken family. Na pinagtagpi-tagpi para maging buo. Kaya we are trying our best na maging magkakasama pa rin kahit ang hirap-hirap. Paano yung dynamics noon sa Toro de Palacio? Ano po kami, ever since naman po talaga, madrama po kami. Kahit naman ang normal na pamilya, kahit yung sabay-sabay na kayo lumaki, ang dami na pong drama. So sa amin din, marami ding drama. Pero marami ding saya, marami ding moment na talagang, we stay para sa isa't isa. Ikaw, may jowa. Yes po, may jowa na po ako. Yung dati mong jowa, may jowa. Yes po. Okay. Tapos may naka kayo nung dati mong jowa. Yes po. Ito si, Tyronia. Taronya. Okay. Tapos, 5 na kagad yun. 5 ulo na kagad yun. Tapos may mga kaanak ka. Ate ko po, tsaka jowa niya. Jowaan to Okay. Kasi yung yung jowa ko po dati, may jowa po siya, di ba? May 2 anak din yon. Doon na din yon. So yung pinsan ko, meron ako dating kagrupo kasi may girl group kami dati. Pag jowa din, nagkaanak. So ganun, another na naman yon. And this is puro all in ganun. one roof. Yes po. Ano yun? Hindi ba nakukonfuse si Tyronia? Hindi ka ba niya tinatanong na bakit yung daddy ko may ibang kinakalawit dito sa kwarto, ikaw may kinakalawit ka rin dito sa kabilang kwarto. Di ba nakukonfuse? Paano mo pinaliliwanag sa kanya? Yung daddy po kasi ni Tyronia ay umalis po for 9 years. Hindi po niya namin siya nakasama. Okay. So, nung time na nag-desisyon ako na magpatawad, usap kami. Dapat aalis siya na ibang bansa. Then sabi ko, try natin mag-vlog, magtulungan tayo. Okay. Ngayon, kahit break na tayo, maging buo tayo para sa bata. Para kay Tyronia. Gawin natin yon kung gusto mo makasama yung anak mo at makabawi sa mga panahon na wala ka. At saka para magsustento, di ba? Magsustento naman, di ba? Magsustento. Humabol ka naman kahit 9 years, habol ako. Sayang ang sustento, di ba? Correct. So, bigyan ka ng trabaho para magsustento ka ng 30%. Langa. Ganun. So, ang nangyari, punta siya sa amin, trabaho siya. Okay naman, nagsusustento siya sa baby ko. Yung una, yung baby ko, nakikita niya parang nakatingin siya eh. Weird. May ganito kami eksena, dito kami ng anak ko. Tapos nakikita niya, buo. Alam mo yun, mandyan yung bagong asawa. Oo, tapos andyan yung baby girl, baby boy. Kasi may bago na silang mga anak. So nakatingin siyang ganun. May mga part na nakikita ko sa kanya na naiinggit siya. Na parang buo sila, ganyan. Pero gusto ko kasi makita niya na parang, anak, tigyan mo. Kung bakit kami hindi nagkasundo ng tatay mo. Magkaiba talaga kami ng ugali na hindi talaga magkakasundo. So makikita mo rin kung bakit sila ang bagay. Ang mahalaga, nandito kami para sa'yo. Na minsan nga anak, pag pinilit mo pa na buuin yung pamilya, yung para sa mga anak namin, magsistay kami, minsan yung pa yung broken eh. Yung pa yung totoong broken family. Kasi hindi nag-uusap, hindi nagkikibuan, nag-aaway ng palihim, hindi na nag-uusap. Kami hindi nagmamahalan kami. Mahal ko yung tatay ng anak ko, mahal ko rin yung asawa niya, mahal ko yung mga bata. Minsan naman, yung stepmother ni Tyronia, siya naman ang sumasama sa school. Yung gano'n, tulungan kami sa mga bata. What about Vince? Si Vince kasi noong time na naliligaw pa. Okay. So, itong bagong jowa, medyo bago pa lang. Pa 1 year.
I heard that he's very close to Tyrone. Sobra po. Talaga? Sobra. Akala ko, nung may naging daddy-daddy si Tyrone, yun na siya. May okay pa pala na, talagang close pala talaga. Iba pala talaga pag may consistency. And you all live in one room? Yes po. Tsaka same bed. Charot. Pero same bed. Muntik na ako magtanong eh. Hindi ba kayo nagkakagapangan sa gabi? Nagkakagulo-gulo na ano. Basta ang eksena naman. Natatawa si Vincent. Minsan tumatawa yan. Kasi minsan pinagtitripan ko yung tatay ng anak ko. Tawag siya, Tatay Alon! Akit yan. Kasama niya pa yung asawa. Kakatsaba ko pa. Tapos wala akong damit. Bagong ligo ako. Papasok siya. Mami, ay ano ba yan? Pagmumura pa. Arte mo, alam mo naman, di mo ito nakita dati. Natikmo mo pa nga eh. Tawa lang kami ng tawa. Oo nga naman. Pero hindi nangyayari yun. So there is still respect. Oo naman. While it is true that it's happening, yung ganung setup, believe ako sa inyo, yung understanding nyo of these things. Pero hindi nangyayari yung mga kalawitan sa Bega. Wala po eh. Iniisip nga din nila, baka mahal ko pa yung tatay ng baby yan. ko, baka ganyan. Hindi talaga, yung pagmamahal ko sa kanya talaga as a family na. Hindi ko nga ma-imagine na dati nagkakantahan kami. Hindi, parang wala talaga. Wala talaga sa ganon. So, anong nangyari nun? Basta okay tayo. Pwede naman kasi talaga maging kaibigan ng ex. Lalo na kapag ang bagong jowa, hindi intrimitida. Naiintindihan yung sitwasyon. Nagkakaintindihan tayo ng sitwasyon. Pares tayong naanakan. Pares tayong na bengbang. Pagkakamukha naman yan. Narinig yung sinasabi kong binebembang nung araw. Tanin nyo. Ito, mukhang ka-age ko to eh. Ayaw lang, ano yung bembang? Masarap yun. Para alam nila. Masarap talaga. Paano ka maging nanay? Maigpit ka ba because of you're worried that, she might have the same life that you had when you were struggling? Sobra talaga. Ang lagi ko sinasabi sa kanya, anak, di bali ng walang medal, basta may diploma. Diploma rin hiningi ko sa anak ko. Di ba? Kahit hindi na yung kasi nung bata ko, pinipilit ko, lagi ako may medal eh. Kasi akala ko parang, yun na yun. Sabi ko sa kanya, anak, basta tandaan mo, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon mag-aaral, tulad ko. So, yun lang anak, kahit yun lang. Kasi yan ang maibibigay ko sa'yo eh. Kung ina-expect mo na magpapakahirap ako sa'yo, tapos makukuha mo lang ng easy yun ng, pag namatay si mami, pera na ako, hindi. Ang maiiwan ko sa'yo edukasyon, dahil yan ang magiging sandata mo panghabang buhay na yan. Ako gusto ko rin. Aral. Di ko lang makamit dala ng walang tsapi. Yes po, ang hirap talaga. Hirap talaga. Ay, sana ko naman sa kanya, cool ako sa kanya in a way na, tara, TikTok tayo. Kung ano yung mga trends, sinasabayan ko siya. Ganito, ganyan. Kamusta sa school mo? Hala, chismosa si ganyan. Ay, ganun yung classmate mo? Ay, ganyan. Ganun lang ako sa kanya. Open siya sa akin. Para kayo magbarkada. Pero, pag alam niya lang talaga pag work, sabi ko nga sa kanya, pinili ko nang mag-work sa bahay. Dapat, pagbigyan mo ako magtrabaho. At least magkasama tayo. Marami ba siyang mga personal requests? Like, yung, tawag yung we time? Father, mother, daughter, gano'n. Sobra. Lalo sa amin tatlo ni Jowa. Gusto niya ng lagi ng family bonding. Gusto niya palagi yun. Tapos minsan gusto niya rin talaga buong Toro family. Gusto niya pag dinner time, pagkakain, tatawanan, nagkikentuhan, yun yung mga gusto niya. Ilan ang total kayo sa bahay? Siguro naman sa 15 tayo, no? Mga gano'n. 13 na lang ngayon. Kasi may mga umalis eh. Mga nakapag-ipon na. Nakuha na yung gusto, may followers na mga pakay. Mga magagamit. Pero okay lang, at least nakatulong tayo, di ba? Oo, para sa ekonomiya. Oo, di ba? Ganun lang. That's nice. That's a good attitude, Baka nanonood sila, sa'yo. Ganun lang. Pero tama yan. Kasi ako, when people were about to go, because they want to grow, yes. I always, ang iniisip ko na lang doon, happy na ako, naging tulay mo ako. Yun nga eh. Dati kasi masama loob ko eh, pero nung tumagal, you have to let go. Totoo. Kailangan mag-let go. You have to let go. Kasi tama na yung minsan kang sabihan, kaya ako nagtagumpay, dala ng tulong ni ganito. Kasi ganun din naman nangyari sa akin. Like for example, sila Kuya Germs, Sumalangit Awang Kaluluwa, sila Daddy Wawi, GMA, or ABS-CBN. Parang sometimes you owe it to them. Na parang, thank you. So you just give credit where it's due. And I think that's good. Saka wala kang gitla. Yun nga Wala kang masyadong konsumi dahil
you know, that's them. Oo, nakabawas na rin ng ano. Ng bigas, ng kumukonsumo ng bigas. Malakas lumamon. Malakas lumamon eh. Wala kang bag. Wala nang ambag. Ang dami pag sinabi nung umalis, ko pa masama. No? Oo, talaga. May galit pa rin. Hindi, pero promise, masaya ako para sa kanila. Gumagaganto-ganto lang ako. Pero, real talk lang, nagre-real talk lang. ganun lang. Kasi alam mo, lagi ako na-issue sa internet na meron daw akong parang separation anxiety. Pag iiwan daw ako. Kasi masama daw yung loob ko. Hindi. Siyempre, may part na nasaktan ako. Kasi papangakuan mo ko ng hindi kita iiwan, ganyan-ganyan. So, pag umaalis so, dalang-dala ka na kasi nung bata ka pa. Sobra. Nag-iwanan na magulang mo. Magulang, lahat sa friends. Tapos nung nag-jowa ka, naiwanan ka rin. Yes. Kumbaga parang, you have to understand a person based on past situation in the past. Kasi nadala ka na eh. Yes po. And you don't want to experience it. So better not promise. Totoo, diba? totoo. Enjoy life with zero bitterness, 60 calories, lowest carbs, zero sugar, tamang buzz, San Mig Zero. Kamusta si Tito Beans? Okay naman siya. Very active eh. Kaya pa ba ng tuhod mo, Brad? Ano naman siya? Very, supportive with your Sobra, situation. Kasi sobra. I've been hearing things na madalas kang napapaaway sa social media. Pag Why? inaaway po ako, Okay, but how do you react on those people? depende sa mood. Wow. Depende sa mood. Kasi lagi nila ako inaasar. Kasi lagi ko sinasabi sa kanila, mga leche, wala namang ibag sa tuition ni Tyronia, tigilan nyo nga ako. Oh. Gano'n kasi ako magsalita. Pero that makes sense. Ginagawa mo yun para sa ikabubuti ng pamilya mo. Yes. Isa kasi kang Marangal. mabuhay. Oo. Ganon. So, nung una talaga, naapektuhan ako. Talaga? Nangyari pa talaga na tinry kong patayin yung sarili ko, naglaslas ako, na-issue rin yan. Apektuhan ako, nilamon ako ng sistema. Pero nung tumatagal talaga, parang, ayun na, naaano na ako na, Kailangan talaga maging maingat tayo sa mga bagay na sinasabi natin sa tao. sobra, sobra. Kasi talaga nagnyangga ka. Yes po, nag-trending yun way back 2016. Parang 3 days na akong di kumakain nun. Pura lang ako yosi nun. Naalala ko, tutubig lang ako. Tapos parang may bumubulong na sa akin ng, mamatay ka na lang, wala kang kwentang nanay. Parang ganun siya. So parang na ako nabubuang. I swear, may bumubulong na sa tenga ko nun. Tapos ganun na lang ako ng ganun sa kamay ko. Hospital ako. Tapos hanggang sa, yun, puro Because ko of things that they say. Sobra. That's my point stressing that tayo as manonood or followers or hindi man tayo followers. Pa lang, lang, ganun lang. Napadaan lang, napabindot, di ba? No, talaga kailangan maging maingat tayo kasi hindi natin alam ang magiging epekto ng sinabi natin sa buhay ng tao na yun. Yun na nga. Kasi buti, pagpasalamat mo sa Diyos. Totoo. Hindi ka nategi. Kasi, ano siya hindi mo alam pa paano poprotektahan yung sarili mo kasi first time mo eh. Sanay ka naman mahal naman ako ng ate ko, mahal naman ako ng mga kaibigan ko. Kung nagkaroon ako ng kaaway, siguro may isa akong maling ginawa, pero may mga fake news niya, tapos hindi ka makapagsalita. Parang parang lunod na lunod ka. Ganon yung una kong pakiramdam. That's why ngayon, lumalabang ka. Oo, ngayon talaga. Nyangga talaga. Yes. Dati talaga gano'n ako ngayon parekta na talaga. Sinasabi ko siya. Ganon na. Alam mo na talaga. Kaya sabi ko talaga, dumating na ako sa point, ay wag ako, Day. Wag ako. Kasi sobra na eh. Oo, ilang years ako na nahimik noon. Talagang, ang hirap pag hindi ka totoo. Tsaka mahirap, syempre pag ganun, pag naapektuhan ka, hindi mo love yung sarili mo. So, mas naniniwala ka na, ay baka totoo nga yung sinasabi nila, baka totoo yung kino-comment nila. Na may ganun pa ako. Pero nung tumagal na, ay hindi na. Kasi kahit ano pala talagang gawin mo, sasabihin sila sa'yo. Oo naman. Meron pala talaga. Ang tagal ko bago na-realize yun. Oo naman. Di ba? No matter what. Kaya ako, black. Black. Kasi, Ayoko hindi. Ako kasi parang, you're doing something for a reason. And that reason is also valid for you. Let's talk about saan ka nagsimula. Yung humble beginning mo, for example. You started where? Ano ba?
papukpuk-pukpuk lang kasi ako mga ganyan. Batang Quezon Ano pa ba? Avenue. Oo, mga ganyan-ganyan. Yung mga hinihintuan mo sa, naminto ka na ata sa Quezon Lab sa akin dati. Naging customer ka na ata. Hindi ako sure, pero parang hawig mo. Hindi, joke lang. Pero mga ganun lang, Pegasus. Nagpupunta ako doon sa Quezon Avenue. Kasi papuntang from Tondo, dire-diretso ka yun papuntang daan. GMA7. Yes. O kaya sa ABS-CBN. Ano ba yun? Mother Ignacia. O, Quezon Avenue daan. Pero humihinto kayo. Kasi traffic. Ah, Pag stoplight. Maraming hinto. Marami mo lang hinto yun. Lost pa. But you started with Pegasus. People knows this. Tyrona knows this. Opo, alam niya. Binablog ko yun at sinasabi ko kung ano yung ginawa ni Mami para magkaroon talaga ako ng pera, para Mabuhay lang siya. mabuhay ko siya, para meron kami pangkain. Ang hirap na yung gusto mo iraos ang pamilya mo tapos bigla kang natutulak ng lipunan sa pader. Tsaka nung time kasi na yun, dahil siyempre bobo ka, wala kang tinapos, anong saka pupunta? Kahit call center, hindi ka natatanggapin kasi nag-require siya ng second year level college. Ano lang ako, crew ako ng Jollibee, so anong gagawin ko? Taga-open ako pinto, bigat-bigat ng pinto, di ba? So nag-isip ako ng trabahong pangtamad na yun Pag kinatamaran mo pa, wala kang mangyayari sa buhay mo. So ito, sige, diskarte tayo dito. Bukod doon, syempre, nagda-dancer ako. Nag-try din ako mag-showtime dancer. Yes, nag-TV5 din ako kay Willie, pero ilang days lang. Tapos, Channel 4, PTV4. Talaga? Nag-dancer din po ako doon. Kung saan ako sasayaw, meron din mga let's dancers, sa mga gilis-gilis din, yung mga babaeng sumasayaw doon. So, puro pagkasayaw po talaga yung naging racket ko. Then? 2019, nag-vlog po ako. Pandemya halos. Papa-pandemic na po. Yun, 2019. October 2019, nag-start po ako mag-vlog. At marami nagsasabi ng, uy, nanonood kami ng vlog mo. Talaga ba? Parang may nanonood ba? I-upload lang ako ng upload, wala lang Dumping ka lang. Yes, nagtatambak lang ako ng videos, hindi ko pang alam na totoo may kumikita. Parang ganon. Kaya nang kumita talaga ako ng pera, nakakaririn ko talaga to. Di ba? Oo, pwede pala maging pera to, ganon. So, kinarir ko siya, pero masaya lang ako, upload lang ako ng upload. Ganon yung nangyari. And hindi bago sa iyo yun dahil you've been showing, as an artist in a different world, now you become an influencer. Yes, Tapos nakita ko pa yung video mo. Ngayon naman rapper na rin ako. Yun nga yung nakita ko. Di ba? So, nagra-rap ka na ngayon. Opo. You're into music. Pag gusto ko, kasi ang pangarap ko magka-music video, pangit yung boses ko. So, ginawa mo na lang yung... Basta gusto ko magka-music video. Yung video na lang. Na may music. Kaya, nakakita ko yun kumanta, pero... ang lamig sa opisina, biglang uminit Asa na nga ba yun? Hindi naman siya tinanggal ni YouTube. Kasi may pag naka-under music ka, meron silang mga rules. At saka, meron talagang ang YouTube na watch at your own risk talaga. Anumang taas ng kailangang malagpasan. Tibay ng loob ang aking panlaban. Sugod lang hanggang tuktok dahil kahit anong mangyari, alam kong nasa akin ang panalo. Ang iyong tagumpay, hanapin kung saan manggagaling. Ipakita mo sa mundo kung saan ka magaling. Kahit saan man ang paghugutan. Kahit lumabas kang sugatan, ikaw ang bida rito. Walang mas magaling kahit na sino. Walang lugar ang pagkatalo dahil nasa iyo ang panalo. Ano ba yung MPL? 2 years ago, pangarap ko talaga yan. Sabi ko sa sarili, gusto gumawa ng kanta. MPL? MPL ang title. Sabi ng ate ko, ano yun? Malibog paglasing. Ganun ang ibig sabihin. Kasi pag nagiinom ako... ng yung Mexican drink? Ganun. Tequila. Tequila. Nakandun yun sa kanta ko, tequila. Nag-iinit yun. Oo. Lalaki, niya pag gumaganda babae. Oo, di ba? Nagiging tatlo pa. Sa amin ng mga babae kasi, marami lang talaga dito mga impokrita, pero madami ditong babae magiinom. Okay. Pagising mo sa umaga, hindi mo na matandaan lahat. Ang alam mo lang, ang hapdi ng mo. So, may private part ko. English ko ba? Lumilindol ba? Yun. Teka, nag-iinit ako. Okay.
Maraming ganon. Talaga? Oo. Pero alam mo yung parang pili mo nag-aasa ka. Parang ganon, pero ginusto mo din yun. Dead maka lang kunwari. Dead maka lang. May mugot ka na ng lakas ang loob. Oo, kasi kung jowa mo naman yun, kung asawa mo naman yun, ikaw ang gumawa ng move. Makes sense. Tama diba? naman. May mga babae na kahit matino, may trabaho, nakatapos ng pag-aaral, kung ano man siya. Ginagawa rin nila yun eh. Pag nakainom, gusto nila ng ano. Gusto So nila kaya ng... mo naisip yung MPL? Yes, kasi relatable. At wala din naman kasi nag-iisip na gumawa nun. Diba? Kasi para sa kanila kasiraan sa pagkababae. Ang akin naman, doon lang sa may makaka-relate lang. Maraming, hindi lang din naman babae, may lalaki din, di ba? May bading at tomboy din. Sasabi ko pa lang di ba? Pag yumanyanga, gumaganda babae. Oo, talaga, sa totoo. Ganda nito Pag-gising mo, naka-chinchansu pala kagabi yun. At saka, Diyos ko, puro Gen Z na ngayon. Yung mga nagagalit sa akin kung ano sinasabi, gumigimik ba kayo? Nakikita niyo ba nangyayari sa gimikan ngayon? Hindi na. Ay. Hindi na. Umalala. Kwento mo nga sa akin itong dalaga ko to Gusto mo mag-gimik tayo mamaya, Yorme, papakita ko sa'yo. Malalaman ko yan. Nangyari ka sa akin. Kumbaga may naghahalikan. Di ba kasi gano'n sila parang wild. Nadadala sila ng music. Kasi nung araw gumigimik naman kami. Wala pong gano'n? Wala. Nyanyanga kami. Tapos weo. Walang naghahalikan? Wala masyado. Baka lasing ka na nung nakatulog kayo. Pero hindi mo nakita. Imposible. Wala. Ang kinaiwasan namin doon, yung ecstasy. Tapos oo, yung nilalagay sa drink. Kasi nag-iingat kami dahil maraming nagjo-joke. Oo. Maraming ako din yun ang iniiwasan ko talaga. Iniiwasan ko yun. Hindi talaga. Ganun na ngayon, ka-wild. Mas wild talaga ngayon. Tsaka maraming ang tama yan, nadadali ng mga ganyan. Pag may nagbigay ng alak sa inyo, huwag niyong tatanggapin. Okay? Huwag niyong iinumin. Kailangan yung ikaw talaga naglagay. Alam mo yun, ikaw yung iinom. Ako, mga parents, na nanonood ngayon. Ito, magandang lesson to. Di ko alam to Ako lang kasi pinapayagan ko kasi alam ko lang tugs lang. Di ba? Tapos no mo konti. Oo, ganun. Tapos wewa na. Kasi ganun naman talaga ang gimmick. Tapos bar hopping. Yes. Uy, alauna, dito tayo, Euphoria. Alas 2 pa tayo, Zoo. Punta tayo ng Mars. Yun yung nag-hopping lang kayo. Enjoy lang, ganun. Ngayon kasi wild talaga, mga kabataan yun. Talaga? Ang dami ko talaga nawi-witness. Mag-uusap kami na masisina ng dalaga ko. Oh, no! Yari ka, may nakuha akong tip kay Tony. Pega, then Showtime, vlogging. Now, wow. You're now part of one of the biggest show in the country. Si Coco Martin, yung Batang Quiapo. Yes po. At nandoon ka na. Kamusta? Masaya. Ito kasi experience na hindi mababayaran. Alam mo yun, hindi lahat nakaka-experience ng gano'n. Yung gano'ng pakiramdam. Hindi lahat mabibigyan ng opportunity. Oo, ng opportunity. Kaya ako siya sinasabing gano'n kasi mababa din yung bayad. Pero hirap pala ng gano'n. Alam mo yun, hindi, ibang mundo. Sa totoo lang, kahit nga hindi ka bayaran talaga sobrang saya niya. Sobrang saya niya. Ibang-iba yung mundo, ibang-iba siya sa vlogging. Ang dami mo na di-discover. At saka natututunan, syempre. Napansin mo ba yung difference when you do the vlog, you're doing it on your own the way you wanted it? Yes. But when you're now in front of the camera, there's a director, there's a script, there's a story, and there's co-worker. Nakita mo yung difference? Opo. Pero ang maganda kasi sa akin, sa nangyari sa akin, medyo may pagkakaparehas. Okay. Kasi di ba dito, sa pag-vlog, at saka sa role ko doon, parehas naman akong pokpok. So okay lang. Normal lang. Parehas akong pokpok doon. Pil na pil no? Ganun. Kaya kung paano ako, yung character ko, kung paano mo na ako usapin ngayon, ganito rin si Chiki doon. Oh. Nag-audition ka ba? Hindi po. Pinatawag po ako. Ni Mr. Coco Martin? Opo, ni Direk Coco po. Tapos nag-meeting kami. Yun, pinatanong din kung paano ka ba, sino ka ba, anong ganito. So yun, tanong ko, hindi po ako marunong umarte. Then sabi niya, gusto mo ba i-try? Sabi ko, gusto ko talagang... kasi TV na yan. Yes. Sa batch natin, kung iisipin mo, lahat ng talaga pangarap mo ng bata ka mag-artista talaga, di ba? Oo naman. Kasi wala namang vlogger. Chape, At saka, ganun din. Sumikat ka, ganun yun talaga. Ang anda. Totoo yun. Kaya hindi ko na-expect na pupunta pa ako sa mag-aartista ako. Kasi more on, ang artista ang alam ko, hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng ganito ka-vulgar. Summer Pine Subdivision. Redefine modernity.
through marvelous simplicity. Summer Pine Subdivision lets you experience a community of pure ingenuity. Be at the center of everything. Summer Pine Subdivision, Noveleta, Cavite. Ano, tutuloy-tuloy mo ba yan? Sa ngayon po, basta nakatiwala po muna ako kay Derek Coco. Kasi natatakot ako sa iba. Baka mamaya pag napunta na ako yung may script na talaga, yung mahigpit na, o bakit ganyang reaction dapat ganito, hindi ko na alam. Kasi wala nga pong alam sa pag-arte. Eh, paano pag Viva Max? Niyaya ka na? Sa totoo lang, hindi ko po alam. Kasi baka mamaya, natatakot po akong maka-disappoint. Baka ma-disappoint ko sila ng, ay. Wow, sa lahat naman madidisappoint eh. Ikaw nga pinagpala sa lahat eh. Nung inagis ng Diyos lahat ang sinalo mo eh. Ay, hindi ko po nasalo. Sinalo ng doktor ko. Nilagay lang sa akin ng doktor ko. Salamat, Doc Yabi. Ganun lang po nangyari. Ang galing nito. Yeah, I like you being honest. You'll never go wrong with that. Oo naman. Ano napipil mo pag bigla mo silang ka-eksena yung mga veteranong artista? Siyempre, na-overwhelm ako kasi parang kailan lang. Mo lang, no? Hala, MMK na, Dear Charo na. Tapos ngayon, andyan si Miss Charo sa harap mo. Diba? Parang kinakabahan ka na parang, parang siyang panaginip. Ganun yung pakiramdam. Kasi pinapanood ko lang to eh. Tapos, basta masaya siya. Pero, syempre, lahat naman na experience may positive, may negative. So, may mga eksena lang din ako na basta tiwala ako kay Derek Coco. Alam mo yun, magbigay siya sa akin ng opportunity. Then, kanya-kanya kasi ng character yan na pinagsama-sama kayo sa isang lugar. So, yung iba, hindi ko alam kung okay o hindi. Tahimik na lang ako. Ganun lang siya. But you're still there. Ano pa din po ako. And you're doing something good. Ganun po yun. Ay, syempre. Ganun ka simple, hindi ka pasakit. Basta ito, tip ko lang sa'yo. Kuya Germs told me this. Talagang tumatak to sa utak ko. Sabi lang, sa pag-artista, you're being paid to wait. Yes, and acting is free. Lagi nila sinasabi yun. So, ibig sabihin, kunang ka hindi kunan, yad ba ka naman eh. Ito. That's one. Two, huwag kang magpapahintay. Yan. By heart, practice ko yun. So, sabi niya, if you're being paid to wait, be there early. And, kaya gawin, hindi gawin, yad ba ka naman. Those are the lessons. Pag sinundan mo yung dalawang lesson na yun, that's it. Yung pag-arte, matututunan mo eh. Yun nga eh. Matututunan mo yun, naturally, kasi innate sa'yo eh. Pero yung professionalism is a very key to success because the creative, di ba, itong mga tip ko sa'yo. Nyanyanggahan ka niyan, di gagawa sila ng karakter. Paggawa nila ng karakter, bigla ka may, uy, alam mo si ano bagay dito. Tapos bigla may sasagot sa creative. Huwag, pasakit yan. Boom, wala ka ng trabaho. Totoo yun. Ayun, na-experience ko yun. Now, speaking of experience, halimbawa, kasi napaka-colorful lang buhay mo. Opo, sobra. Oo, sa totoo lang. Kung gagawing pelikula ang buhay mo, sino sa tingin mong gusto mong gumanap? Bilang ikaw? Ako. Talaga? Ako talaga. Kasi pakiramdam ko walang makakapag-execute ng the best na version ko kundi ako. Ganoon talaga. No, kasi unang-una maghahanap sila ng ganito kalaking puwet. Ang hirap hanapin nito. Sino lalagay natin? Si Jollibee. Sino lalagay natin pa rin? Di ba? Sino? Anong lalagay natin? Di ba? Suso. Maraming malaki suso pero malaki puwet sa kakahanap. Pero yung wepax mo tunay? Fake din po. Lahat fake sa akin. Talaga? Lashes, ipin, lahat. Lahat talaga. Lahat fake sa'yo. And you're open about it. Sobra talaga. Kaya mo ba ginawa yun for you to feel good? O gustong masarap ang pakiramdam ko pag ginawa ko to? Nag-start kasi to nang tumingin ako sa salamin after ko manganak. So, Tito Boy, ikaw ba yan? Ayan na. Pagtas ko manganak, syempre, yung boobs mo hindi na gano'n. May insecure ka. Oo, parang... Anong tawag doon sa pagbubuntis na yun? Postpartum depression. Postpartum? Yeah. So, ngayon, nung nakikita ko yung sarili ko sa salamin, malungkot ako. Tapos, nakatabi ko pa yung tatay ng anak ko. Sa kanya talaga nagsimula to. Yung pinakahugot ko na may depression ka, tapos may nakita kami sa Facebook. Tapos sabi ko, sexy nga. Sabi yan, gano'n, ang pangit naman. Parang gano'n sabi ko, hindi naman sexy, pangit. Basta nilait ko yung girl. Tapos sabi niya sa akin, ikaw,
maganda ka nga. Lalo Oh, naman siya. dede mo. Hala, after mo akong anakan, parang ngayon gaganyan. Ganyan-ganyan mo ko. Oo, tapos, di ba? Buti nga abot mo na. Laglag na, di ba? Hindi ka na mag-aabot. Hindi ka na nahihirapan. Sumurat tayo mo. Salamat ka nga eh. hindi mo na kailangan ng unan. Di ba? Hindi ka na mahihirapan. So, Na-imagine ko kasi. Napanis. masakit sa tiyan pag di mo abot. Nakaganon ka ang tagal nun, kaya kayo nagkaka-absent. Para ka nagkaka-crunches. Oo, di ba? Maninigas. Okay. So, ngayon, Ay, naku, nalungkot Diyos ko. ako. So nalungkot ka. Nalulungkot tayo ngayon, Yorme. Nalulungkot tayo. Nalungkot. Sinabihan ako ng ganon. So, na-stress ako. Tapos simula nung hilig ko na manood sa YouTube ng mga Enhance. augmentation. Pinangarap ko talaga siya. Manifest ako ng manifest. Kung saan tatrabaho, nag-online casino dealer din ako. Kung ano ginawa kong work. Makaipon lang. Yes, makaipon lang. So, nung nakaipon ako, break na kami nun, syempre. Break na kami, ganyan, nakaipon ako. Nagpagawa talaga ako ng dibdib. Tapos, hanggang habang Bakit tumatagal... naman sinobrahan mo? Sa dibdib? Nasobrahan ba? Gusto ko pa mas malakihan pa eh. Nakakalunod din. Gusto ko, oo. Gusto ko yung pagkausap kita yung ganyan. Yan, magilid ka nga. Yung tumatama ka sa gilid. Oh my God! Gusto ko yung ganyan. Oh, okay. Gusto talaga malaki. So gusto malaki. Malaki talaga. Because of that insecurity, na-agitate pa nung Jowawis, sa commentaries ng Jowawis. Oo, at tatay ng anak ko. Parang after mo ako anakan. Come join the party. Come with me, let the good time roll. Got the sky and sea, you and me, let's follow the sun. Enjoy the good life, all the way time to celebrate. Celebrate. Got the sky and sea, you and me, let's follow the sun. Totoo yun. Pag bagong panganak ang babae, Ay, nako. ano sila, yung apektado talaga sila. So, kailangan extra sweet ang lalaki. O sa mga lalaki, you should this is a real thing, This is really happening in marriage or in partnership, no? Na pag nabuntis, na-insecure ka, no? Tsaka, ang baba ng, mo, self-confidence mo. Self-confidence. Lahat ng sasabihin nyo, kailangan nyo ingatan kasi talagang babakas yan para yung peklat talaga hindi na mawawala. Talaga? Kaya sa buhay nun tumagal, ako kasama po sa pag-vlog ko ay yung pag-share ko ng journey ko ng ng pagkaparetoke ko. Okay. Kasi nang tumagal, syempre naka-move on na ako sa sinabi ng ex ko. Pero habang tumatagal, naiintindihan ko na ganito siya. Hindi ko kailangan ng approval mo. Ang kailangan ko, basta kahit anong sabihin nyo, basta pag tumingin ako ng salamin this time, gusto ko at mahal ko yung nakikita ko. Yun yung dahilan ko kung bakit ako nagpapa-enhance. Gusto ko. Kaya kahit sinasabi nila na sobra to, gusto ko happy yung mata ko kasi ako to. Okay. So, mata, ilong, Yung mata ko, nagpabawas ako, ilong, tapos... gitla ka, gitla. Yung pag nag-age ka na kasi, nagkakaroon na tayo ng taba dito eh. Sa blep. Yes, sa Bled? Batang? Yes. Sa ilong, sa filler sa bibig, nagpakat din ako ng shape ng ganyan. Bakit? Masyado ng bilog, kakasubo kasi. Hindi, joke lang. Nagpaganon ako, nagpa-heart shape ako. Masyado ng bilog. Charot lang. So yun nga, para Kala ko may ganun. sinasabi. Ganun Okay. siya, Yorme. Tapos yun, dip-dip, syempre, nagpaano din ako, Brazilian butt lift. Yung nagpataba ako. Okay. For 3 months. Tapos, tinanggal lahat ng taba ko sa braso, sa tiyan, sa likod, nilagay sa puwet ko. Ah, ganun? Yes. Hindi na kailangan yung mga silicone-silicone? Bawal. So, ang ginawa, natural. Yes po. Parang yung fats mo lang. Fat transfer po. Same DNA. Yes. Mas safe kasi siya. Kasi pag pwede naman yung silicone, kaso pag dahil twerker ako, yung isa sa trabaho ko, alam niyo po ba yung twerker? Yung 5 piso kada talbog ng puwet. Yung ganun. Ganun kami kumikita. 5 piso kada talbog ng puwet. Sa bar? Parang ganun siya kung tawagin. Oo. Twerker ka, so nagpapashake ka ng puwet mo. Twerk. So, hindi aalog yan pag plastic na buo. Kailangan fats. So, mas aalog pag fats mo. Kasi natural talaga siyang parang jelly. Okay. Ganun. Pero, teka, when will you stop? Nakastop naman po ako ngayon. Hindi, yung like enhancing yourself. Boobs na lang naman na yung huli kong Tsaka parang gusto ko magbawas ng ribs yun lang. Nababawasan ba ribs? Yes po.
Ay, liliempo. Babawasan lang kasi pag tinanggal ako dito. Ganito ako ito. Pareho tayo na sa isip. Pag tinanggal lang ako dito. Hindi ako makakaupo. Ayun nga yung naisip ko. Talaga nababawasan na rin. Yes po, nababawasan lang. Pero pag tinanggal natin yun, gano'n na ako noon. Okay Ano yun? Ang galing ng science ha. Yes. Para lang mas curvy ka. Yun lang po yung... Ribs talaga, tatanggalin yung buto ha. Actually, ganun pong sa ibang bansa eh. Sa ibang bansa pa, wala pa sa Pinas. So, tawag dito, binabawasan lang po. Meron kasi tayong hanging rib na hindi naman daw kailangan. Excess. Yes po. Parang dito sa So, But why don't you take the natural way? Proper diet, exercise. Kasi yung shape kasi ng body, Okay. kahit anong ipilit mo na mag-exercise ka, kung yun at yun lang yung puwet mo, yun na yung sagad niya, pwede siyang tumaba na konti. Pero hindi ko makukuha yung ganito. Hindi ko siya ma-achieve. So, if given a chance, isang araw, okay, kailangan ko ulit mag-enhance, papa-enhance ka ulit. Yes po, hanggat safe at saka kaya ng katawan. Parang dalawa na lang yung gusto kong i-achieve. Kasi iba talaga parang hindi na humihinto. Nakita mo, yun yung mga grabe na talaga. Di ba, kasi, may nakita ako, 70 anyos eh. Hindi na gumagalaw lahat yung mukha, parang na. Kasi gulat ako eh. ako naman pag nakakita ko ng bago, hindi ako agad-agad. For example, yung sa lips ko, ay talagang 1 year ko nag-stalk. Pouting? Pouting ba yan? Ano po, parang heart shape, nakaganon siya. Okay. So, anong gagawin dito? Sneery Hiwain? shape lang. Parang maging ganyan. Parang heart shape na po kasing lips niya. Parang ganyan. Kissable lips. Yeah. So, ano ka na? Magre-relax ka na. But if there is a chance, you will enhance pa rin. Oo naman, lalo na pag mga non-surgical, maintenance lang. Kasi gusto ko naman na yung body ko sa ngayon. Ganun. Kasi ako naniniwala ko, ang lalaki at babae, as you age, di ba, nagtrabaho ka, nagsikap ka, tapos napabayaan mo sarili mo. Yes, I think you deserve to make yourself better. Basta, it's up to you at the end of the day. Gusto mo natural, gusto mong additional, call mo yan. Self-love din minsan. Self-love, tama. Mahalin mo ang sarili mo. The Energy Series generators from Powerhouse. Armed with a quick start system, equipped with a heavy-duty single-cylinder 4-stroke engine, and its large fuel tank. Powerhouse Energy Series generators. Unlimited fun, unlimited possibilities, unlimited energy. Dahil sa pangarap mo yung MPL sa music, ngayon, meron tayong gagawing game. Ang title ng game ay Matapang Paglasing Drinking Game. Ang mechanics ng ating game ay tatanungin natin si Tony ng mga controversial na question. Alam ko naman, matapang siya. Pwede niya itong sagutin, yung tanong, at pag hindi niya naman sinagot, no mo siya o tatagay. So, umpisahan na natin. G ka ba? G ako. Feeling ko wala akong sasagutin kahit isa. Kaya ko sagutin lahat eh. Yun, no? Talagang makikita natin. Unang tanong. Sinong influencer ang pinaka-plastic? Sabi mo, tingnan natin. Siguro sa ngayon, ang masasabi kong pinaka-plastic na influencer ngayon sa social media, si Rendon Labrador. Kasi hindi ko siya ganun nakilala. Ninang ako ng baby niya. And he's portraying an image na hindi siya for the sake of fame and money, which is a flop and a fail. Yun yung nakakalungkot doon. Talaga? Yes po. Yung may away? Yung nag-ahamon lagi? Oo. And inaaway niya rin si Direk Coco na kesyo, yung sa Quiapo, kawawa yung mga tao doon. I mean, may point lahat ng mga sinasabi ng mga tao kasi para ang taping daw namin nakaka-istorbo sa Quiapo. So marami kang po pwedeng ibato pero hindi ko pwedeng sabihin kasi sikreto yun ng Batang Quiapo. Sa totoo lang, para mapagtanggol, hindi dahil nandun ako sa show na yun pero dahil before pa lang kahit yung MPL, marami din siyang sinabi, hindi siya yun Kilala ko siya as mabait na tao, masyado ka lang talagang nilamon ng sistema. So para sa akin, hindi ikaw yan, yung pinapakita mong pangit na ikaw. Naniniwala pa rin ako yung nakita kong goodness in you, na ikaw yun. So plastic ka, pinapakita mo yun para lang umingay ka. Okay. Ganon siya. Pangalawang tanong. Sinong influencer or artista ang may pinaka-attitude? Oh my God!
Mukhang alam ko sagot. Siguro sa artista kasi. Sabi ko sa'yo, matatanggal ako sa mata kaya pa, charot. Hindi, sige, sa akin kasi naayos naman na yung issue doon. Siguro sa influencer, pero kasi ayos na kami. Pero kalat din naman na attitude si Sai na Barako. At nagkaaway kasi kami dahil parang may screenshot na sinabi niya ng basura yung family ko. So para sa akin, siya yung nakikita ko na pinaka-attitude. Pero dahil nag-sorry na siya, parang goods na. So far, wala pa akong nakikitang iba na umattitude bukod sa kanya. Kasi doon lang naman ako sa yung kinakalaban ako Okay. Konti lang naman yung nakaaway ko. At more on sila naman yung nauna. So, Minunal ka rin pala rito? Parehas po tayo. Alam ko ibig sabihin yan. Madaldal? Nakarami ka na. Nakarami ka na din. Bumalik ka agad, boomerang. Nakarami ka na rin. Pangatlong tanong! Sa set ng Batang Quiapo, sino ang pinakapasaway? Cause of Deleo, etc., maarte, and so on and so forth. Maarte? Kasi ang mga naka-excite na konti pa lang Siguro para sa akin, pero in a good way. May pagkapasaway si Labi po. Si Labi po. Kasi, kasi ako, siguro dahil ganun siya at ganito ako. Magkaiba lang kayo ng mundo. Magkaiba lang kami ng mundo. Kunyari, sinabi ng, wait lang, nasa Divisoria tayo, wag mo na mapapapicture. Kasi pa nagpabigay ka ng isa, sunod-sunod. So ako talaga, tama ka, in a good way. Yeah, in a good way siyang pasaway. You're right. Kumbaga ako, kinakalabit ako na tama, may pa-picture. Ayoko nga Bawal nga Ba, may attitude. Talaga para sa akin attitude. Pero ako sinusunod ko yung Director. At saka yung prod, wag na magpa-picture kasi mas mahihirapan mag-taping. So si Lavi po, pag gano'n, smile talaga siya, ganyan, lalapitan na siya ng Lavi. Mamaya na kasi nga, nahihirapan tayo sa set, lalong dumudumog. Pero mana siya kay Ninong Rani. Hindi matiis na, hindi mapagbigyan yung tao. At ang matindi pa sa kanya, wait lang po babalikan niya pa para sa picture ulit. Kasi Ninong Rani, PJ, para alam. Siya po yun. Ninong Rani. Ninong ko sa kasal. Si Ninong, lahat pagbibigyan niya. Diba? Waiter, everyone na-appreciate siya. Pagbibigyan niya. Ako nakita ko yan ng personal. Ako din nakita ko, matindi pa kay Lavi, inaapoy siya ng lagnat. Tapos nagamot lang siya, ganyan. Siya pa nga nailang, ngumingiti pa rin siya, pero yung mata talaga... Pero ang logic kasi namin doon is, yung ngiti na maibibigay namin sa nagpapapicture or makasama ka sa litrato, it's something na hindi nababayaran ng pera kasi napagbigyan mo yung fan mo, yung nagsusupport sa'yo. Tama ka, in a good way yun. Enjoy life with zero bitterness, 60 calories, lowest carbs, zero sugar, tamang buzz, San Mig Zero. Ako dito, mapapainom ka na. Tito Vince, matinding tanungan to. Nag-cheat ka na ba sa relationship? Ngayon kay Vince? Hindi, basta sa relationship. Ay, oo, dati, madami. Talaga? Oo, kaliwat ka rin yan, mami. Naranasan ko May ganun ba pala daw? Hindi, tawag dito, lalo nung mga kabataan pa yung mga text-text, ganyan, dalawa yung ka-text mo, dalawa yung boyfriend mo, mga ganon. Yung masasabi ko na cheat is yung sa ex ko, kay Vince. Kasi na-inlove ako kay Vince habang may jowa akong iba. Tapos ang sabi ko, kunyari ikaw yun, sabi ko sa'yo, tulungan mo ako, na-inlove ako sa kasama natin sa bahay. Inamin ko sa'yo talaga. Inamin ko talaga. So, ganun yung nangyari sa amin. Yung kasama mo sa bahay na dati mong jowa? Ano siya hindi ko alam. Biglang sagot kasi sa akin ng dati kong jowa, which is si Rob. Ang sabi niya, di mo mahal yan. Yung pala naglolo ko ng nauna na pala. Akala ko ako yung nag-cheat. Yung pala nauna na siya, mami. Kaya pala wala siyang pake ko, nai-inlove ako dito sa isa. Okay lang. Gano'n. Tabla. Pero ngayon, tabla lang. Tabla lang. Ang tagal ko na-konsensya, nauna ka pala. Nakakonsensya, umami pa ako. Parang kapit-bahay ko lang sa Mabuhay Street Ito, ganyan mag-usap yung mga ebaba dun yung mga kapit. Alaking tayuman kasi ako. Ay, wala, magkalapit tayo. Hindi na nalalayo.
Okay. Hall pass. Sabihin, kung ikaw bibigyan ng pagkakataon ni Tito Vince, kasi si Tito Vince sa papayag dito dapat, bibigyan ka ng cheat day. Sinong artistang kakalawitin mo? Hindi, honest answer talaga. Wala. Oo. Wala. Bago pa lang relasyon namin, every other day pa yan mga... Binigyan ka niya ng cheat day. Oh, sige. Tony, sige. Kung sino man yan. Ngayong araw lang na ito, pagbibigyan kita, bahala ka. Kung anong gagawin yung dalawa. Ako sa totoo lang, pag nakilala mo talaga ako as in talaga nakasama mo talaga ako, wala akong idol. Sarili ko lang, magpipingir ako mag-isa. Hindi ko alam. Sarili ko lalandihin ko. Kaya ko mag-isa. Hindi talaga. Ano ang gusto niyo? Wala akong... Wala, Yorme. At least, di ba? Matutuwa si Tito Vince. Hindi, kilala nila ako. Kilala nila ako kahit sa bahay. Sinong lodi ko? Nyanyanggay niya. Oo, all pass. Oo, wala talaga. Wala akong maisip. Walang wala talaga, mamatay. Idol ko sarili ko eh. Ganun siya. Pero nagagwapuhan ako. Maraming gwapo, maraming maganda. Pero hindi ibig sabihin nalilibugan ka, di ba? Oo, May ganun naman eh. Oo. Meron kasi mga taong walang X-factor. Pogi lang. Maganda lang. Ganun. Pero walang dating. Dahil pagkausap mo, boring, no? Oo. Maraming ganun. Maraming naligaw sa akin ganun. Totoo yan. Pagkausap mo Nag-agree ako dyan. Kung walang spice talaga. Walang mangyari. Ganun. So anyway, thank you. Thank you Talagang so much. Gina G, no? Ngayon, dahil Gina G ka, mukhang nanalo ka dahil wala kang nanomo dito. Wala talaga. Ngayon, meron kami regalo sa'yo. Ito mga regalo namin. Maganda to sa skin. Ito yung mga... Bibigyan ka namin ng mga magaganda sa skin. Ay, wow! Yan. Una, bibigyan ka namin ng pakwan. Okay. Yan. Pakwan. Dalawa yan. Left and right. Tapos, meron ka rin melon. Oo nga, melon nga. Melon. Tapos yung papaya. Pero naging pakwan na yun eh. Kasi nung pagkapanganak mo, papaya. Pakwan na. Ayan. Maganda. Pero hindi rin sila pantay, parang betlog niya, Yorme. Akala mo Charot lang. Pinapatawa lang. Hanggang sa uli, Hanggang sa uli talaga. Pero sobrang thank you, Yorme, at saka game ka rin kung papaano ako. Kasi bihira yung magkaroon ng ganitong talk show na pwede kang maging ikaw. That is our parang goal naman namin. Kaya thank you sa'yo. I hope nag-enjoy na naman kayo ngayong gabi. Pero bago yan, hindi po pwedeng, hindi pa pakainin Tony, si Tito Vince. Dahil, kung mahal mo si Tito Vince, isang linggo siyang hindi magugutom. Ay, taray. Thank you po. Isang linggong ulam. Atid sa'yo ng amigo. Yan, may kaldereta, salpikaw. Lapit mo pa konti, sana lata na lang ako. Malapit na sa langit eh. Iba-iba. Pito nga. Pito yan, isang linggong ulam. Hindi ka uulit ng ulam sa amigo. Yan. Naks. Okay, now, dahil kayo naman mga viewers, sa bilang pagtanaw namin sa inyo ng inyong loyalty, meron kaming regalo sa inyo. Sa pagpunta ninyo sa inyong Lazada account o Shopee, available po ang Amigo, isang linggong ulam. At kapag kayo bumili, magche-checkout na po kayo, i-type nyo po ang code, PhilYorme. Ayan po, tingnan nyo po yung code, no? To get a discount. So thank you very much. And ingat ka, tatagan mo lang ang loob mo. The world is, life itself is complicated. Don't make it more complicated. I hope that God will continue to guide and bless you, and I wish you all the best in your career, and especially sa pag-aartista. Sana yung Batang Quiapo with Direk Coco Martin will be your next step to new career. Di ba? Mayroon ko bang ipa-plug?
Ayan, plug ko lang po dito, syempre, kasi marami po kayong viewers. Syempre, ang Fab po, Fowler and Beauty, meron po tayong skincare. Yan, sisimulan ko. Ayan, Fowler and Beauty. Gusto ko din mag-thank you sa dalawang pinakamamahal kong doktor, kay Dr. Arif D. Urban Smile Center Clinic, ayan. At saka, syempre, kay Doc Yapi, ang aking second creator. Ayan, Doc Yapi. Yes. Thank you so much. And again, thank you po, sobra. Sana po mag-subscribe sa akin at sana nag-enjoy po kayo dito sa usapan po namin ni grabe, sobrang saya ko na nag-guest talaga ako dito. Thank you. We're honored and grateful. So muli po, maraming salamat sa ating mga members ng ating channel. At of course, sa mga subscriber, sa ating mga loyal followers, Iskonian, diehard supporters, at saka sa mga Iskoberianites sa buong mundo. Alam po ninyo, damang-dama ko ang init ng inyong walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Akalain niyo po ba, mga Iskoberianites, mga kababayan, umabot na po tayo sa 370,000 plus na subscriber na po tayo. So, nakuha na po natin. Ito, gusto ko i-share din sa inyo ito. Dahil, kundi po dahil sa inyo, hindi po namin mapagtatagumpayan to ng buong team ng Iskoberianites ang ating Silver Play button. Yeah, no? Thank you very much. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta at sana patuloy nyo kaming i-share and always click the notification button para lagi kayong updated. I-share nyo yung ating mga shows, mga programa para susunod. Sana gold naman. Yeah, pero with your help, hindi magiging imposible ang 1 million subscriber in due time. Basta po, ang pangako namin sa inyo, ng buong team, ng production, ng creative, ng Scott Media, at ng Punto, ay pagbubutihan namin. Tuwing Biyernes ng gabi na kayo'y mapasaya, magkaroon ng inspirasyon, makapagdulot kami ng inspirasyon o motibasyon galing sa ating mga guests. So muli, maraming salamat at nais ko din kunin ang pagkakataon na ito, mga Iskoberianites, sa ating mga subscriber and supporter and viewers, no? Na magpasalamat sa inyo sapagkat tayo po ay bagong bahagi ng isang kilalang noontime show at malapit sa puso ng bawat Pilipino sa ating bansa at sa buong mundo. Tayo po'y pinalad at mabigyan ng pagkakataon sa pong malaking karangalan, buong kababaang loob po, na ako'y natutuwa na maging bahagi ng bagong Itbulaga. At sana, kung anong support ang binibigay niyo sa akin dito sa ating YouTube channel at sa ating mga iba pang social media account na inyong pinapalo, ay sana araw-araw din manood kayo ng Itbulaga, no? At pipilitin namin 10 na mga kasamahan sa Tape Incorporated, production staff, sa creative at mga kapwa ko artistang makapagdulot ng masayang tanghalian kasama kayo araw-araw simula Lunes hanggang Sabado sa Itbulaga, sa GMA7, Kapuso Channel. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng Pongway Kapan. Welcome to Discovery Night.